Hindi ko inakala na ako, isang mahirap na estudyante, mula sa probinsya, ay magiging sekretarya ni Mr. Santos. Ang daming pusa. Ang kakaiba ng tingin ng mga taong ito. Miss Reyes, dito po kayo. Bakit ang daming pusa dito? Kasi po mahilig si Sir Santos sa pusa. Ma'am, narito na po si Miss Reyes. Ikaw ba si B. Reyes? Opo. Kung gusto mong maging sekretarya ni Sir Santos, pirmahan mo na ang kontrata. May utang ang pamilya ko. Ang ganda ng sweldo sa trabahong ito. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Ang fiancé ko, na siyang boss mo, si Paolo Santos. Sa libu-libong aplikante, ikaw agad ang napili niya. Nag-away kami kamakailan. Kinuha ka niya, para lang pagselosin ako. Pagseluzen. Nako, hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nakakakita ako ng pusa. Patay. Ang kiti ng tenga ng pusa ko, gusto nang lumabas. Ayoko nang may humahawak sa gamit ko. Huwag mong isipin na makakalapit ka kay Sir Santos. Ang bahay at kumpanyang ito ay akin. Ikaw ang bagong sekretarya. Hindi kaya nakita niya ang tenga ng pusa ko kanina. Ang pagiging catgirl ko ay hindi dapat malaman, meow. Ma'am. Sino po siya? Siya si Paolo Santos. Magandang araw po, sir. Paolo, ito si Sofia. Ikaw, ang bago kong sekretarya. Gusto mo ang ganitong tipo. Sinadya mo siyang kunin. Para pagselosin ako. Bakit hindi na lang ako ang maging sekretarya? Kahit ano, gagawin ko para sa iyo. Pwede ba? Huwag kang magulo. Ganyan ka ba sa akin? Hindi na ako titira dito. Takot ka ba sa akin? Mahal ko, may gusto akong sabihin sa iyo. Sumama ka sa akin. Binibining Sofia, mula ngayong gabi, dito ka natitira. Sige. Sige po. Sir. Sir. Anong gusto mong gawin? Sa mga taong lumipas, na-miss mo ba ako?
Talaga bang hindi mo na ako naalala? Ipapaalala ko sa iyo ang lahat. Panaginip lang pala. Mukhang malapit na akong maging, mapusok. Kahapon, may pasang nagiinit at maingay. Narinig mo ba? Ako yun kahapon. Ang mga sugat na ito ay... Ibig sabihin ba, ang nangyari kagabi ay totoo? Mahal ko, paano ka nagkasugat dito? Kinamot ng pusa. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Ginang. Maraming trabaho ang naipon sa kumpanya kamakailan. Ako. Hindi ka ba nagtatrabaho sa library? Matagal ka nang hindi pumupunta sa kumpanya, di ba? Dahil ba sa kanya? Anong ginawa mo? Sabihin mo. Ako. Ako ang C. Ang pagbalik sa sarili kong kumpanya, kailangan pa bang ipaliwanag? Tara na. Gagawin ko ang lahat para ang BRS na ito ay tuluyang mawala. Magandang araw, Sir Paulo. Si B. Reyes ang bago kong sekretarya. Mula ngayon, lahat ng maliliit at malalaking bagay sa kumpanya ay dadaan sa kanya. Sa tingin ko, inakit niya lang si Sir Paulo. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang kumuha si Sir Paulo ng sekretarya. At ganito pa ang kinuha niya. Mukha siyang inosente. Baka naman sa ganda lang siya umangat. Wala naman akong ginawa. Bakit nila ako Gina ganito? Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang makipaglandian kay Sir Paulo sa likod ng ginang. Hindi po. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hayaan mong turuan kita ng leksyon. Oh, wow. Naglakas loob ka pang umiwas. Hawakan siya. Ako na ang bahala sa ngalan ng ginang, para turuan ng leksyon ang babaeng ito. Anong gagawin ninyo? Sir Paulo. Sir Paulo. Anong ginagawa ninyo sa kanya? Sir Paulo, alam ng babaeng ito na, may fiancé po kayo, at nilalandi pa kayo. Gusto ko lang po siyang turuan ng leksyon. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang inilagay ni Elena Santos sa kumpanya, tama ba? Opo. Tanggal na kayo.
Sir Paulo, sa tingin ko po ay may. Huwag na kayong magpakita sa akin ulit. Ayos ka lang ba? Sir Paulo, alam kong kinaawaan mo lang ako, kaya mo ako tinutulungan. Kung sino man ang umaapi sa iyo sa kumpanya, sabihin mo sa akin. Salamat po, Sir Paulo. Mukhang talagang nawalan ka ng alaala. Kahit ako, nakalimutan mo na. 5 taon na ang nakalipas, kakabago mo lang mula sa pusa. At umalis ng bahay nang walang anumang balita. Ang tagal mong nawala. Sa wakas ay nakita na rin kita. Ipapaalala ko sa iyo ang lahat. Ginang. Sa wakas, nakabalik ka na. Naaalala mo pa pala akong tawaging Ginang. Ikaw na isang simpleng sekretarya. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kapag inakit mo si Sir Paulo? Madam Sofia, wala po akong ginawa. Wala nang dapat ipaliwanag. Si Sir Paulo ay madaling magpadala sa emosyon. Tulungan mo akong bantayan siya. Okay, Opo, Madam Sofia. kung may sinumang babaeng walang hiya at walang pakialam na lumapit sa kanya, kailangan mo ring iulat sa akin. Ikaw, narinig mo ba ng malinaw? Mahal, nakabalik ka na pala. Sumama ka sa akin sa library. Sige, pupunta ako agad. Siya ang tinutukoy ko. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi mo ba sinabi na bawal pumasok ang kahit sino sa library? Bilisan mo, sumama ka sa akin. Nalasan ba siya ng pusa? Kagabi, hindi ko sinasadya. Mukhang totoo nga, napakalinaw ng mga sintomas ng pagkalason niya. Mahal, sagutin mo naman ako. Halika na. Mukhang talagang nakipagrelasyon ang babaeng iyon. Manong Jose, sumama ka sa akin para mahuli sila sa akto. Sir, ano po ang ginagawa ninyo? Ang laso ng pusa ko ay umatake. Kailangan kitang magpagaling. Ito ang sugat na kinamot ko kagabi. Ano ang dapat gawin? Alam mo. Di ba? Ako, hindi ko po alam. Ang laso ng pusa ay magdudulot ng matinding pagnanasa hanggang kamatayan. Kailangan mong dilaan ng sugat. Para mawala ang lason. Paano niya nalaman? Kailangan ng laway ko para sa lason ng pusa. Bilisan mo. Pero kung malalaman ito ni Madam Sofia, Nakasulat sa kontrata. Kailangan mong sundin ng mahigpit ang aking mga utos. Kung hindi mo susundin, sisantihin kita.
Nawala na ang lason. Ito ang iyong gantimpala. Mula ngayon, basta't maging masunurin ka. Araw-araw kang may makakain na pinatuyong isda. Ayoko pong kumain. Kapag walang tao, tawagin mo akong master. Mula ngayon, master ang itatawag mo sa akin. Master. Ano ito? Bakit mayroon akong ganitong alaala? Naalala mo na ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Madam Sofia, nakikipagkita pa po si Sir Paolo kay Miss Bea. Ano ang pinagkikitaan sa gabi? Bubuksan ko ang pinto para mahuli sila sa akto. Buksan ang pinto. Bilisan mo. Buksan ang pinto. Mahal ko, nasaan ka? Ma'am Sofia, wala po si Sir Paolo sa library. Nandito pa siya kanina. Huwag kang masyadong magsaya agad. Siguradong nasa ibang lugar siya. Sumama ka sa akin. Tapos na. Ang pag-absorb ng lason ng pusa, nagpaaga sa aking heat period. Ang reaksyon ng katawan ko ngayon ay mas matindi kaysa dati. Mamamatay ba ako? Sir Paolo, huwag po kayong lumapit sa akin. Tutulungan kita. Ang malamig na tubig ay makakapigil sa reaksyon ng iyong katawan. Aalis na ako. Sir Paolo. Sir Paolo. Pwede po ba kayong manatili at samahan ako ngayong gabi?
Tapos na. Kagabi, ako at si Sir Paulo. Ma'am Sofia. Kagabi si Sir Paulo. Nasa kwarto mo ba? Hindi po. Maaga po akong natulog kagabi. Talaga? Magandang umaga po, Sir Paulo. Mahal ko. May pusa na umiiyak buong gabi kagabi. Hindi ako nakatulog ng maayos. Pupunta ako sa auction ngayon. Sasama ako sa'yo. Huwag kang sumama. Ako ang magdadala sa kanya. Hindi pwede. Kailangan niyang masanay sa sitwasyon ng mansyon. Di ba? Sir Paulo. Gusto ko pong manatili dito. CJ, Sir Paulo, dumating na po ang sasakyan. sa auction mayroong isang kayamanan na makapagpapabalik ng alaala. Kailangan kong pumunta. Dadalhin kita sa flower room para tingnan. Ma'am Sofia, may allergy po ako sa pollen. Alam ko. Nakita ko ang resume mo. Nakasulat doon na. Mayroon kang matinding allergy sa pollen. Pwede po bang huwag na lang akong sumama? Hindi pwede. Sumama ka sa akin. Ma'am Sofia, baka lumabas na lang po muna ako. Hindi yan pwede. Kunin mo iyang pulang rosas na iyan. Ilalagay ko sa kwarto. Sige na. Opo, Ma'am Sofia. Manatili ka lang dyan. Ma'am. Ma'am, buksan niyo po ang pinto, ma'am. Sino ang nagsabi sa iyong akitin ang aking fiancé? Ito ang iyong kahihinatnan. Hindi po, ma'am. Nagpapalusot ka pa rin? 5 taon ang ginugol ni Paolo sa paghahanap sa iyo. Matagal na kayong magkakilala, di ba? Ma'am, pakinggan niyo po ako. Hindi po ganoon. Huwag ka nang magsalita. Ito ang mangyayari sa sinumang kumakalaban sa akin. Manatili ka na lang dyan at magsaya. Ma'am, buksan niyo po ang pinto. Tapos na. Sino ang magliligtas sa akin? Sabihin mo, Sir Paulo, dinala po ni Ma'am si Bea sa flower room. hindi maganda. Allergic si Bea sa pollen. Babalik ako ngayon. Umiikot tayo pabalik ngayon din. Opo, Sir Paulo. Sophia! Nasaan si Bea? Mahal ko, bakit ka bumalik? Dinala mo siya sa flower room, di ba? Hindi, umalis siya. Paano niya nalaman ito?
Mahal ko, huwag kang mag-alala. Wala siya sa loob. Bilisan mo, buksan ang pinto. Bagong lagay lang ng pataba sa flower room. Mabahong mabaho doon. Huwag kang pumasok at baka madumihan ka. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita palalampasin. Sir Paulo, nawawala po ang susi ng flower room. Ano? Ilabas mo agad ang susi. Hindi ko kinuha ang susi. Hindi ko alam kung nasaan. Ibigay mo. Sinasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Ulitin ko. Ilabas mo ang susi. Ibigay mo agad ang susi. Hindi ko alam kung nasaan ang susi. Sir Paulo, si Madam po ay nasa bulwagan lang at nag-aayos ng bulaklak. Hindi po siya umalis. Sigurado po, si Miss Bea ang nagkulong sa sarili niya sa loob. Ang lahat ng ito. Ikaw ang may gawa. Di ba? Para sa babaeng iyon, ginagawa mo ito sa akin, di ba? Iligtas niyo ako. Iligtas niyo ako. Mahal na mahal mo ba talaga ang babaeng ito? Mamaya na kita haharapin. B. Reyes, gumising ka na. Ito. Malubhang allergy po ito. Kung hindi po agad maagapan, may mamamatay. Bakit niyo ako tinitingnan? Siya ang nagpumilit pumasok sa flower room. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita palalampasin. Sir, Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. ang sakit. Hindi ko na kaya. Ang sakit talaga. Sakit. Ito ang gamot. Lunukin mo agad. Nag-iinarte lang siya. Siguradong nagpapanggap lang. Ang isang tulad niyang walang galang at hamak na katulong, mas mabuti pang mamatay. Hanggang kailan ka ba mag-ingat? Paolo Santos, kailan mo ba ako pinag-alala ng ganyan? Ako ang laging kasama mo. Sunugin ang flower room. Wala nang bulaklak dito pagkatapos nito. Sir Paulo, ang mga bulaklak na yan. Si Madam po ang nagtanim niyan. Kailangan ko pa bang ulitin? Pasensya na po, Sir Paulo. Susundin ko po ang inyong utos. Paolo Santos, sobra mo akong binabastos para sa babaeng ito. Halos mamatay siya. Sinadya mo, di ba? Ako, Kung hindi ka magsasalita ng totoo, huwag ka nang tumira dito. pero ako ang iyong fiance. Nagkamali ako. Huwag niyo akong ikulong. Huwag po. Huwag kang matakot. Nandito ako. Bitawan mo siya. Akala mo ba hindi ako nakikita? Sir, Pwede ka nang magsalita ngayon. Sino ba talaga ang nagkulong sa'yo? Gusto mo bang mamatay? opo. Ako po. Ako po ang hindi sinasadyang nakapasok. Mas mabuting sabihin mo ang totoo. Hindi ko rin po alam kung paano. Bigla na lang po akong nahimitay. Sinabi ko na nga, siya ang gumalagala at nagdulot ng malaking gulo. Paano niyo ako masisisi? Kasama po namin si Madam. Hindi po namin nakita si Miss Bea. Sigurado po, si Miss Bea, ang sadyang nagplano para ipahamak si Madam. Lahat po kami ay makapagpapatunay. May tinanong ba ako sa inyo? Mahal ko. Tungkol dito, ako na ang magpapatawad. Hayaan na lang natin. Hindi.
May AI sa flower room. Ilabas nyo. Malalaman natin ang totoo. Sino ang nagsabi sa iyong lumapit sa aking fiancé? Ito ang kahihinatnan. Hindi po ako. Manatili ka na lang dito. May makakatulong ba sa akin? May sasabihin ka pa ba? Ginagawa mo ito. Habang wala ako. Magsalita ka. Ano ang gusto mong sabihin ko? Anong parusa ang gusto mo? Ito ay isang aksidenteng pangyayari. Hindi ko mahanap ang susi ng flower room. Kung hindi ay matagal ko na siyang pinalabas. Kaya pala, niloloko mo ako sa lahat ng oras na ito. Hindi ba't natakot lang ako kaya ako nagsinungaling sa iyo? Kasalanan mo dahil masyado kang nagmamalasakit sa kanya. Tama na. Magsalita ka pa ng isa. At tapos na ang ating kasunduan sa kasal. Kung matatapos ang ating kasunduan sa kasal, ang Santos Group ay haharap sa bilyon-bilyong pagkalugi. Hindi ako naniniwala na may magagawa ka sa akin. Ikulong ka ng 1 linggo. Kung makita kitang lumabas sa panahong iyon, Bakit? alam mo ang kahinatnan. Ayoko. Ginagawa mo ito sa akin. Dahil sa isang babaeng tagalabas, hindi ba? Paolo, hindi mo ito magagawa sa akin. Kung magsalita ka pa, bumalik ka sa loob. CJ. CJ. Ang binibining Bea na ito ay hindi marunong tumano ng utang na loob, kaya naparusahan si Madam Sofia. Tama. Ihatid siya pabalik sa kanyang silid. I-lock ang pinto. Naiintindihan po. Tara na po, Madam Sofia. Hindi ko palalampasin ang taong ito. Humanda ka. Sir, Huwag ka nang magsalita. At kayong lahat, ibabawas ko ang kalahating taon niyong sahod bilang parusa. Huwag na itong mangyari uli. opo. Sir, Magpahinga ka ng maayos. Aalis na ako. Gising na po kayo, binibining Bea. 3 araw at 3 gabi po kayong walang malay. ganun katagal. May ibubulong ako sa inyo. Huwag ninyong sasabihin sa iba. Ang Sir Paulo po namin ay nandito. Binantayan kayo ng 3 araw at 3 gabi. Hindi niya hinayaan na iba mag-alaga. Gusto niya po ay siya mismo ang magbantay. Binibining Bea, kumain po muna kayo. Hindi po ako gutom. Gusto ko pong maglakad-lakad sa baba. Binibining Bea, anong nangyayari sa mga taong ito? Binibining Bea, walang sino man ang pwedeng pumasok sa silid-aklatan maliban kay Sir Paulo. Bawal po dito. Papasukin siya. Ang bagay na ito, pamilyar sa akin.
Kagagaling mo lang sa anyong tao. Hindi pa buo ang isip mo. Tandaan mo, huwag kang kung saan-saan pupunta. Sige po, Master. Bakit may ganito akong alaala? Nasa alaala ko rin si Sir. Naaalala mo na ba ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Kaya pala. Talaga bang magkakilala kami ni Sir noon? Ang puting pasang ito, pamilyar sa akin. Ano ang ginagawa mo? Sir. Sir, hindi niyo po ito magagawa. Magkaibigan ang aming mga pamilya. Marami siyang ginawa para mapalapit sa akin. Ginamit niya ang kasunduan ng 2 pamilya para makapasok dito. Hindi ko siya gusto. Sir, nagagalit lang po kayo, di ba? Sir, hindi ko po dapat naririnig ang mga ito mula sa inyo. Sir, babalik na po ako sa aking silid. Kung may mangyari po mamaya, mag-text na lang po kayo sa akin. CJ, ito ang trabaho mo. Ang lakas ng loob niya. Ma'am Maria, pumasok na naman po si Binibining Bea sa silid aklatan. Pinayagan po ni Sir Paulo. Nakita mo ba ng sarili mong mga mata? Si Binibining Bea po ay sinamantala ang pagkakakulong nyo. Gusto niyang Tumahimik ka. Simula nang dumating siya, wala nang magandang nangyari. Galit na galit ako sa kanya. Ma'am Maria. Hindi ba sinabi ni Sir na may kailangan siyang sabihin sa akin? Nasaan na siya? Pinapaghintay po kayo ni Sir Paulo dito. Ganoon ba? Ang mga pusa ang pinakaayaw sa tubig. Nakakatakot dito. Ayusin mo ito. At bibigyan kita ng malaking gantimpala. Sige po, Ma'am Maria. Hindi ba kausap ko lang siya kagabi? Bakit mayroon na namang problema? Binibining Bea, marunong ka bang lumangoy? Hindi. Takot ako sa tubig. Napakagaling. Kaya ikaw, bumaba ka na dyan para sa akin. Iligtas mo ako. Tulong. Tapos na ako. Dahil sa matinding allergy ko dati, hindi ko magamit ang kakayahan ng pusa. Manatili ka lang dyan ng tahimik. Tulong.
Tulong. Tapos na ako. Malapit na akong mawalan ng lakas. Nandito na si Paulo Santos. Sir Paulo, bakit po kayo nandito? Mahal. Iligtas mo ako agad. Iligtas mo ako, mahal. Iligtas mo ako, mahal. Iligtas mo ako, mamamatay na ako. Opo. Si Binibining Bea po ang nagtulak kay Ma'am Maria sa tubig. Huwag po, Sir Paulo. Huwag po, Sir Paulo. Alam kong ako ang una mong ililigtas. Sa puso mo, ako ang pinakamahalaga. Bakit mo inuna ang cute na iyan? May tao ba dyan? Nasaan na ang lahat? Huwag. Ayos na. Nandito ako. Na. Buti na lang at walang nangyari. Ma'am Maria. Pasensya na po, Ma'am Maria. Hindi ko po talaga sinasadya. Sabihin mo. Bakit nangyari ito? Opo. Si Binibining Bea po ang nagtulak kay Ma'am Maria sa tubig. Sabi niya po, gusto niyang angkinin si Sir Paulo. Ayoko nang marinig ang mga kalokohan mo. Pasensya na po, Sir Paulo. Nagkamali po ako. Anong ibig mong sabihin? Alipin ko siya. Kahit ayaw mong marinig ang totoo, huwag mo siyang saktan. Hindi ito ang bahay ng mga liw. Ito ang bahay ng mga Santos. Mukhang galit na si Sir Paulo. Sir Paulo, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Sa loob ng isang araw, lumayas ka sa lungsod ng liwanan. Salamat po, Sir Paulo. Pinayagan ba kitang umalis? Ikaw ang nagtulak sa kanya sa tubig, di ba? Anong ibig mong sabihin? Paano mo ako nagawang pagdudahan? May iba pa ba? Tanungin mo. Sino ang nagtulak sa kanya sa tubig? Siya. Narinig mo ba? Halos malunod din ako. Niligtas mo ba ako? Marunong kang lumangoy. Siya ang nagtulak sa akin sa tubig. Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Hindi. Maria, huwag mong hayaang makahanap ako ng ebidensya. Sinabi ko na, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Ang malinis ay malinis. Hindi ako natatakot. Walang kisses dito. Hindi ka makakahanap ng ebidensya. Dalhin siya pabalik sa kanyang silid at bantayan ng mahigpit. Nasa ilalim pa rin siya ng pagkakakulong. Ikaw, Sa panahong ito, kung makita ko pa siyang lumitaw, ikaw mismo ang magbabayad. Naiintindihan po, Sir Paulo. Binibining Maria. Halos mawalan na naman ako ng buhay.
Kung may mga api sa'yo, sabihin mo sa akin. Poprotektahan kita. Kailangan mo ba akong ihatid? Hindi na. Hindi na. Salamat po, sir. Kung walang problema, uuwi na po ako. Kung may mga api sa'yo, sabihin mo sa akin. Poprotektahan kita. Dahil napakabuti sa akin ni sir. Hindi ko dapat biguin ang kanyang tiwala. Kailangan kong magtrabaho ng husto. Sa wakas, tapos na. Pasok. Sir Paulo, ang mga dokumentong ibinigay niyo po sa akin ay tapos na po lahat. Naabisuhan na po ang lahat ng departamento. Magaling. Isang linggong trabaho. Natapos niya ng maaga. Nagpuyat ba siya kagabi? Lumapit ka. Lumapit ka. Sir, ano po ang sasabihin niyo? Alam mo ba kung ano ito? Halika. Subukan mo. Bakit hindi ko makontrol ang katawan ko? Ulitin mo. Sir, ayos lang po ba kayo? Ang sarap sa pakiramdam. Ang cute ng kuting. Ito na naman ang parehong alaala. Si Paulo Santos na naman sa alaala ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mapakali ang kamay mo. Sir. Sir. Maling diskarte. Ganap na kontrolado ng maliit na bagay na ito. Naaalala mo pa ba ito? Ano po ang ibig sabihin nyo, sir? Dapat ko ba itong tandaan? Sir. Pasok. Sir Paulo. Ang pagkalahatang aktibidad sa marketing para sa quarter na ito ay ayon sa inaasahan. At mahusay ang pagganap ng mga pangunahing tagapagpahiwatig. Meow. Sir Paulo. Ano ito?
Nagdala ako ng kuting. At hindi pa ito sanay sa kapaligiran. Kailangan niyo po ba ng tulong ko? May alaga rin akong pusa. Hindi na kailangan. Ang kuting ay sa akin lang nakikinig. Magpatuloy ka sa iyong ulat. Opo. Ang pagkilala sa produkto ng aming kumpanya, pati na rin ang data ng mga potensyal na customer, ay kapansin-pansing tumataas, matapos ang magiliw na negosasyon ng magkabilang panig. CJ. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Opo. Ang pusa ko ay talagang walang silbi sa amo niya. Nakakatulog na. Napagod ka kagabi. Ang pusa ko. Samantalahin mo ngayon. At matulog ka ng mahimbing. Ako pala. Nakatulog. Bahala na. Maghanap muna ako ng tuyo para kainin. May mga taong mukhang inosente. Pero mas marami silang masamang balak kaysa paninuman. Sa tingin ko, gusto niyang damaykit kay Sir Paulo. Hindi lang yan, narinig ko. Na ang ginang ay nakakulong dahil sa kanya. Mukhang sa susunod na panahon, tatawagin na natin siyang Ginang Paulo. Oy, nandito ka pala. Hoy, Reyes, magkaroon ka naman ng hiya at mag-resign ka na. Hindi ko sinira ang relasyon ni na Sir Paulo at ng Ginang. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ikaw. Sir Santos. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo kung paano gumamit ng baso? Opo, pasensya na po. Lilinisin ko na po ngayon. Gamit ang kamay na ito ang nagbuhos kanina. Sir Santos. Sir Santos. Nagkamali po ako. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Ngayon, agad. Lumayas ka sa harapan ko. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Umalis ka.
Si B. Reyes ay akin. Simula ngayon, sinumang maglakas loob na magkalat ng chismis sa kumpanya ay kalaban ko si Paulo Santos. Opo, Sir Santos. Tapos ka na bang tumingin? Sino pa ang gustong sumubok? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang po ako. Hintayin mo ako sa baba. Ito ang maliit na regalo ko sa'yo. Salamat po, Sir Santos. Lalabas po muna ako. B. Reyes, sino ba talaga ang naglakas loob na iwanan ako? Ate, bakit ka ang payat na? Hindi naman. Ayoko nang pumasok sa eskwela. Gusto ko nang magtrabaho agad. Para makatulong sa'yo. Baliw. Mag-aral ka ng mabuti. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kapag kumita ka na ng pera, ikaw naman ang mag-aalaga sa akin. Para sa'yo. At ang paborito mong tuyong isda. Kukunin ko ang tuyong isda. Pero ang pera, ibalik mo na lang. Mag-ingat sa pagtitipid. Baka hindi ka tumangkad. Sarili kong pera ang kinita ko. Tanggapin mo na yan. Ayoko nang mahirapan ka. Suway mo. Ang lakas ng loob mo, nagtatago ka ng lalaki sa likod ko at tinatanggap mo pa ang mga pinatuyong isda niya. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Anong karapatan niyo? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Suway mo? Paano niya nakilala si ate? Alam mo ang pay group, di ba? Ako ang boss niya. Bibigyan kita ng pera. Maging matalino ka at umalis ka na lang. Huwag mong hayaang dahil sa'yo, siya ay masira ang kinabukasan niya. Gusto mo si Suway mo. Kaya pala ang dami mong ginawa para lang imbitahin ako. Para pala sa... Gaano na kayo kalayo? Iwanan mo siya. Ang pera sa card na ito ay sayo na. Direktang nagbibigay ng card. Hindi ko pa talaga nakita yan. Anong ginagawa mo? Paano magtatrabaho si ate para sa isang tulad mo? Eh, nawala ng 5 taon. Suway mo. May kapatid ka na pala. Sir Pei, sa tingin mo ba karapat-dapat ka kay ate? Nung binanggit ka ni ate sa akin, hindi man lang siya kumunat noo. Ano ang sinabi niya sa'yo? Hindi mahalaga ang sinabi niya. Hindi naman maganda ang mga yun. Ikaw ang kapatid ni Suway mo. Kanina, naging bastos ako. Pero, hindi kayo magkapatid sa dugo. Tama ba? Paano niya nalaman?
Sagutin mo ng maayos ang mga tanong ko. Ang 10 milyong piso na ito, sa'yo na. Ang galante naman ni Sir Pay. Sa pagsagot lang sa tanong nyo, makakakuha na ng bayad sa serbisyo. Suway mo, gusto kong malaman kung ano ang pinagdaanan mo. Unang tanong. Si Suway mo, sa 5 taon na nawalan siya ng alaala, sa bahay niyo ba siya? Paano mo nalaman na nawalan ng alaala si ate? Eksaktong 5 taon na si ate sa bahay. Kaya pala, magkakilala sila dati, 5 taon na ang nakalipas. Naglalakad siya sa labas, at dinala siya ng nanay ko sa bahay. Namatay ang nanay ko pagkatapos. Salamat po, pakitingnan po. Kami ni ate, nagtutulungan kami. Huwag na, para lang mapag-aral ako. Nagtrabaho siya habang nag-aaral. Kaya pala hindi siya bumalik sa akin. Naiintindihan ko na. Sir Pay, may tanong pa po ba kayo? Si Suway mo, sa bahay niyo. May kakaiba ba siyang pinapakita? Wala po. Mukhang magaling siyang magtago. CJ. Susunod na tanong. Kumusta ang relasyon niyo ni Suway mo? May nasabi ba siya tungkol sa pinagmulan niya? Maganda ang relasyon namin ni Suway mo, tungkol naman sa pinagmulan ni ate. Hindi niya kailanman nabanggit. Mukhang 5 taon na ang nakalipas. Ang mga alaala niya tungkol sa akin. Nakalimutan na niya lahat. Hoy, tapos ka na bang magtanong? Wala na akong tanong. Estudyante lang ako. Hindi ko kayang magdala ng ganito karaming pera. Ito ang card number ko. Pakilipat ang bayad sa serbisyo ko. Ilipat ang pera. Opo. Sa perang ito, mababayaran na ang utang ng pamilya, hindi na maghahirap si ate, at hindi na magtatrabaho para sa ganitong tao. Ngayon, hindi lang ako nakita ni ate, kundi nakakuha pa ako ng malaking halaga ng pera. Anong nangyayari? Kuya, si Pei Jingshen, hindi siya nadadaan sa pakiusap. Kailangan mo talaga akong tulungan. Bayaw, matagal na tayong hindi nagkita. Pinapunta ako dito ni Sir Liu. May problema ba sa proyekto? Yung proyektong pinagsamahan nating I-Invest dati, ang Newport Zone Project. Tingnan mo. Ito ako, 3 ka. Kung ayos lang sa'yo, pwede nang simulan ang proyekto. 50-50. O kaya, maghahanap ako ng iba pang makakasama. Ang kooperasyong ito ay siguradong win-win. Engan, Uminom ka lang ng dahan-dahan. Lalabas muna ako para magpahangin. anong nangyayari? Baka ang alak na ito. Kuya, ininom niya ang gamot. Ayos na. Tandaan mo, huwag kang gagamit ng proteksyon. Gawin na lang nating formal ang lahat ngayon. Naiintindihan ko. Siguradong hirap na hirap siya ngayon. Bilasin mo, pumasok ka na. Esan, Bea Reyes. Kanlurang Lungsod KTV. VIP Room. Bilasin mo. Iligtas mo.
B. Reyes. Kanlurang lungsod Ali, Irum. Bilisan mo, iligtas mo ako. Si Sir. May nangyari sa kanya. Kanlurang lungsod KTV. Kailangan ko siyang iligtas. Nako, anong dumaan? Wala naman. Nagkamali ka lang siguro ng tingin. Mahal ko. Nandito ako para tulungan kang alisin ang lason. Umalis ka. Lumabas ka. Hayaan mong tulungan kita. Okay. Munting pusa ko. Panginoon. Ngayong gabi, mahalin mo ako ng husto. Bakit ikaw? Mahal ko. Ako lang naman palagi. Ako ang iyong fiancé. Kahit ganito na ang sitwasyon, iniisip mo pa rin ang babaeng iyon. Ngayong gabi, ako lang ang makakatulong sa iyo. Ang amoy ni Sir ay lalong lumalakas, pero ang kanyang estado. Doon siguro si Sir sa VIP room na iyon. Nasa panganib si Sir. Hindi ko na pwedeng itago ang aking kakayahan. Saan galing ang babaeng ito? Lumayas ka rito. Sabay-sabay na kayo. Sugurin siya. Mukhang tuluyan nang tumalab ang gamot. Hayaan mong tulungan kita. Umalis ka. Sino ka? Ang mukha mo, parang nakita ko na sa kung saan. May inayos akong mga bodyguard sa labas ng pinto. Paano siya nakapasok? Tapos na. Tigil, Dadalhin ko siya. alam mo ba kung sino ako? Para dalhin siya. Tatawagin ko ang mga tao ko ngayon. Lahat ng nasa ibaba ay tauhan ko. Hindi ka makakatakas. Anong gagawin mo? Kuya, si Paolo ay inagaw. Sir, kumapit ka. Sir, ako ito.
Sir, hindi po tayo pwedeng ganito. Sir, magpakatino po kayo. Gising na gising ako ngayon. Bakit hindi ako makagalaw? Hanapin niyo silang lahat. Siguradong hindi sila nakalayo. Sir, may tao. Bitawan mo ako. Nasa labas ang ginang. Kayo, harangan niyo ang lahat ng labasan. Kahit hukayin niyo pa ang lupa ng 3 talampakan, kailangan niyo siyang mahanap. Opo. Hanapin niyo ng maigi ang bawat e-room, sa bawat palapag. Sino yan? Pasensya na po, nagkamali lang ng pinto. Paulo Santos, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. At tungkol naman sa babaeng sumira sa aking plano. Sisiguraduhin kong magdudusa siya ng higit pa sa kamatayan. Bakit hindi ka man lang nagsabi bago ka magbukas ng pinto? Binibining Sofia, nakita na namin siya. Nasaan siya? Binibining Sofia, malinaw kong narinig ang tunog. Sir, hindi po ito. Tama. Binibining Sofia, sigurado akong nagtatago sila sa banyo. Sir Marco. Pusa lang. Nakakainis talaga. Alisin mo ang pusa. Sa banyo para sa akin. Ayaw na ayaw ko sa pusa. Binibining Sofia. Takot din ako sa pusa. Sir Marco. Sir Marco. Maging matino po kayo. Gising na gising ako. Alam kong ikaw yan. Nasaan ako? Gising ka na. Mag-ingat ka. Sir Marco. Ang nangyari kagabi ay hindi tulad ng iniisip mo. Alam ko. Kung gayon, maaari po bang huwag ninyong sabihin ito kay Ginang Sofia? Sir, kagabi, hindi lang ako nakasira sa plano ni Ginang Sofia,
Kundi ginawa ko pa ang ganoong bagay sa inyo, Sir Marco. Iniisip ba niyang nakakahiya ang makasama ako? Pakiusap po, Sir Marco. Nagmamakaawa ako. Kung gayon, magpahinga muna kayo. Aalis na po ako. Parehong-pareho pa rin tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Pinagsamantalahan ako. Tapos tumakas. Ginang Sofia. Anong masamang ginawa mo? Taranta ka, nang makita mo ako. Hindi ko lang po inaasahan na nasa kwarto ko kayo. Sabihin mo, saan ka ba talaga nagpunta kagabi? Ako. Nasa kwarto lang ako buong gabi. Nasa kwarto ka? Kung gayon, alam mo ba, kung nasaan si Sir Marco kagabi? Hindi ko po alam. Walang silbi. Ang babaeng nakamaskara na lumabas kagabi ay may 70 hanggang 80% pagkakahawig sa babaeng ito. Kasalanan lahat ng kuya ko. Natakot siyang magkaproblema si Sir Marco, kaya pinapatay niya ang lahat ng tiis. Tiningnan ko ang tiis ng pamilya Pei. Hindi nga lumabas si Bea Reyes. Kung hindi siya, sino pa kaya? Bea Reyes, tanggal ka na. Ginang Sofia. May 10 minuto ka para mag-impake at lumaya sa bahay ko. Mabuti na rin ang umalis dito. Pero bakit pakiramdam ko ay nasasakal ako at hindi makahinga? Opo, Ginang Sofia. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Kailangan ko siyang ayusin kaagad. Nga pala, di ba may nakababata kang kapatid na lalaki? Opo. Ang batang yan ngayon, nag-aaral pa rin sa high school, di ba? Bilang ate, marami kang inaalala, di ba? Bakit niya alam ang sitwasyon ni Rico? Ang kapatid mo ay nasa kamay ko ngayon. Ano po ang sinabi ninyo? Kung gusto mo siyang iligtas, sundin mo lang ang sasabihin ko. Nasaan si Rico? Ginang Sofia, sabihin ninyo sa akin kung nasaan si Rico. Aalis ako kagad. Huwag kang magmadali, binibining Bea. Hindi naman sa hindi ko sasabihin sa iyo. Siya ay ngayon, nasa inabando ng pabrika, sa likod ng villa. Rico. Tingnan mo kung gaano ka kataranta. Bihira ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hayaan nating magkasama, mawawala kayong magkapatid. Rico. Rico, magiging maayos siya. Ito ang sapatos na binili ko para kay Rui gamit ang una kong sahod. 2 taon na ang nakalipas. Rui. Nasaan ka ba talaga? Palapit na ng palapit ang amoy ni Rui. Kailangan kong mahanap si Rui agad. Sir Santos, nakabalik na po kayo. Ano ang nangyari? Pumunta po si Ginang Sofia sa kwarto ni Binibining Bea. Pagkatapos po, tumakbo si Binibining Bea na namumula ang mata. Saan siya pumunta? Pumunta po siya sa kagubatan sa likod ng bundok. Mahal ko, nakabalik ka na pala. Ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Ako mismo ang magluluto. Sofia Garcia. Ano ang ginawa mo? Mahal ko, gusto ko lang naman po kayong ipagluto ng sarili kong kamay. Nasaan si Bea Reyes? Si Binibining Bea.
Ayaw na niya at umalis. Na lang mag-isa. Hindi ka pa rin magsasalita. Mahal ko, bitawan mo na ako. Nasaan siya talaga? Ganoon na lang ba ang pag-aalala mo sa kanya? Dapat patay na siya. Di ba? Ano ang sinabi mo? Mabuti kung patay na siya. Wala nang manggugulo sa ating dalawa. May tao ba dyan? Sir Santos. Ipunin ang lahat. Maghanap sa kagubatan sa likod ng bundok. Opo. Mas mabuti kung ipagdasal mong walang nangyari sa kanya. Ang utang na ito, dahan-dahan kong sisingilin sa'yo. Santos. Nasugatan din ako. Hindi mo ba nakikita? Santos. Pag nahanap niyo si Berreyes, malamang isa na siyang malamig na bangkay. Rui, sa wakas nahanap na kita. Rui. Ate, takbo na. Gusto mong iligtas siya? Nagtanong ka na ba sa amin? Boss, maganda ang babaeng ito. Isang maliit na babae lang. Binibining Sofia. Kailangan pa ba ng ganito karaming tao? Sayang naman kung mamamatay ang magandang babaeng ito. Boss, bakit hindi natin bigyan ng saya ang mga kasama natin ngayon? Hayop, huwag mong hawakan ng ate ko. Tumahimik ka. Kung magsalita ka pa, uunahin kitang patayin. Ate, tumakbo ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito ang ate mo. Wala lang sila kundi mga walang silbi. Ate, anong nangyari sa'yo? Anong nangyayari sa babaeng ito? Hindi siya tao. Gusto nyo bang isa-isa? O sabay-sabay kayong lahat? Ate. Sige, sugurin niyo siya. Umalis na ang mga tao mo. Ikaw naman ngayon. Huwag kang lumapit. Sumusunod lang din kami sa utos ng iba. Saan ka patatakbo? Miss, Hero, patawarin niyo po ako. Ang ginawa nyo sa kapatid ko. Pagbabayaran nyo ng doble. Huwag po. Paano naging ganoon kalakas si Ate Bea? Naku po. Tanggapin mo ang meow-meow punch ko. Tulong. B. Reyes. Sir, bakit po kayo nandito? May nasaktan ba sa'yo?
Ayos lang ako. Pero ang mga masasamang yan, kawawa sila. Sino ba talaga ang nag-utos sa inyo? Hindi ko alam. Manong Jose. Sir Santos. Ang pamilya Garcia ang nag-utos sa amin. Sumusunod lang kami sa utos. Marco Reyes. Totoo ba ang sinasabi niya? Nawalan ako ng malay noon. Pagkagising ko, nandito na ako. Pero may sinabi sila, tungkol kay Miss Sofia. CJ, Sofia Garcia. Ikaw na naman. Sir Santos, hindi po ako maglalakas loob na magsinungaling sa inyo. Manong Jose. Asikasuhin mo na ang lahat ng yan. Opo. Ihatid mo muna ang kapatid mo sa ospital. Tungkol naman kay Sofia Garcia. Ako na ang bahala. Sir, Magandang araw po. Mahal, maghugas ka na ng kamay at kumain. Sofia Garcia. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Sinaktan mo ako. Anong problema mo? Sinaktan mo ako dahil sa masamang babaeng yon, di ba? Ang kapatid ni Bea Reyes ay kinidnap. Ikaw ang nag-utos, di ba? Ako nga, ano ngayon? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na gawin yan? Sinasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Flower room. Swimming pool. Pagdukot. Sofia Garcia. Gusto mo bang mamatay? Wala akong kinalaman dyan. Kasalanan lahat ng masamang babaeng yon. E paano naman ang pagpapainom sa akin ng gamot ng kapatid mo kagabi? Hindi ko alam. Wala akong alam. sir, Kumusta si Marco Reyes? maliit lang na sugat. Walang malubha. Ikaw, Ako, Tama na. Paolo Santos, hindi ba sapat ang 5 taon kong pagsama sa'yo kumpara sa babaeng, bigla na lang sumulpot? hindi mo ba kayang paghiwalayin ang pagsama at pangungulit? Ang ibig mong sabihin, Si Bea Reyes ay hindi kailanman naging third party. Matagal na kaming magkakilala. impossible. kami ni Sir ay magkakilala na pala dati. Totoo ba ang lahat ng mga piraso ng alaala ko noon? Kung hindi ka lang pumasok dito sa pangalan ng pamilya, hindi kita papansinin. Impossible. Sofia Garcia, dalhin mo ang mga tao mo. At lumayas ka. Gawin mo ang gusto mo. Paolo Santos, hindi mo ba ako minahal kailanman? Palayasin niyo siya. Bitawan mo ako. Kayo ang dapat. Umalis, di ba? Kapatid, Kuya, Sino ang nagpahintulot sa inyo na pumasok? tingnan mo ng mabuti. Lahat ng ari-arian sa pangalan mo ay pag-aari na ngayon ng pamilya Leo. Bea Reyes, ikaw ang gumawa nito. ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ang malaking pay corporation, panahon na para magkaroon ng bagong may-ari. Hindi mo pa alam, di ba? Ang board of directors ay nasa panig na rin namin. Sir, CJ, Pirmahan mo lang ang pangalan mo. Mabilis lang yan.
Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga. Minamaliit ko ang iyong kasamaan. Ikaw. Paolo Santos. Kung yumuko ka ngayon at magmakaawa sa akin, marahil ay magiging mas mabait ako sa iyo. Nangangarap ka lang. Dalhin mo ang masamang babaeng ito at umalis ka agad. Bahay ito ni Sir. Walang sino man ang makapagpapalaya sa kanya. Aba, ikaw namang aakit. Ikaw ang third party. Paulo Santos, karapat-dapat ka ba kay Bea Reyes? Alisin mo ang marumi mong kamay. May konsensya ka ba? Karapat-dapat ka ba sa pagmamahal ng kapatid ko sa'yo sa loob ng maraming taon? Nagkakamali ka ba? Kung hindi siya makapal ang mukha na pumasok, hindi ko siya papansinin. Sige, may tao ba dyan? Ipagbili agad ang bilya. Hayaan ang walang hiyang mag-asawang ito na matulog sa kalsada. Huwag po. Nagmamadali ka na? Kung handa po kayong tumigil. Kaya kung maglaho ng tuluyan, sa inyong paningin at ni Sir. Maria, ganyan ka ba magmakaawa? Hindi mo kailangan. Hindi kami ang dapat. Lumuhod at magmakaawa. Marco Pay, anong ibig mong sabihin? Kung magiging matalino kayo, baka bigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Pumasok na kayo. Paano ito nangyari? Director Cruz. Director Lim. Hindi ko kailanman ibinaba ang aking pagbabantay sa inyong pamilya Reyes. Sir Marco, gaya ng inaasahan ninyo, nagsimula ng kumilos si Binibining Reyes. Mabuti. Kung gayon, samahan natin siyang maglaro sa palabas na ito. Opo. Bea Reyes, anong nangyayari? Imposible yan. Malinaw na nakapirma na ako ng kontrata sa kanila. Ang selyo sa kontratang ito ay peke. Hindi naman siguro hindi mo napansin, Binibining Reyes, di ba? Ano? Paano nangyari ito? B. Reyes. Pamimik ng selyo. Kasama pa ang banta kanina. Sa tingin mo, ano ang magiging desisyon ng korte? Marco Pay, huwag kang manakot. Sa sandaling pumirma ka, naging epektibo na ang batas. Sigurado ka ba? Anong ibig mong sabihin? Paano ito nangyari? Kailan mo pinalitan ang pirma? Ang kontratang ito ay sadyang inihanda para sa inyo. Magandang palabas. Ikaw, alam mo na pala? Sa unang araw pa lang na tumapak, si B. Reyes sa bahay na ito. Nakita ko na ang kanyang ambisyon. Ilang taon na ang lumipas. At ang araw na ito ang hinihintay ko. Sir Marco, nagtanong po si Binibining Reyes sa lahat ng katulong tungkol sa sitwasyon ng pamilya Pay. Naiintindihan po.
Kuya Marco. Kaya kong putulin anumang oras ang lahat ng supply chain ng produkto sa ilalim ng pangkat Reyes. Para maranasan nyo rin ang pait ng pagkasira ng pamilya at pagkawala ng lahat. Ang kapangyarihan mo ay, ako mismo ang nagtanggal. Wala ka ng anumang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa kumpanya. Talaga ba? Kung gayon, simulan na natin. Iyan lang. Huwag ka nang magkunwari rito. Marco P. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ang mga pangunahing industriya ng pangkat pay ay legal ng pag-aari ng pamilya Reyes. Ano yan? Hindi mo ba alam na abala ako? Sir Paulo, masama po ang balita. Lahat ng supply chain ng produkto sa ilalim ng grupo ay pinutol na ng pangkat pay. Ngayon, nagkakagulo na ang lahat ng departamento. Ano? Ano ang sinabi mo? Kuya, anong nangyari? Abogado Cruz. Binibining Reyes, kitatanggap ko lang ng 3 sepina. Ang inyong kumpanya ay pinaghihinalaang, sangkot sa pandaraya at pamemeke ng selyo. Malinaw ang ebidensya, mas mabuti pang humanap kayo ng paraan para makatakas. Imposible yan. Bea, anong sinabi ni Abogado Cruz? Isang malaking regalo na inihanda ko para sa inyo. Kumusta ang pakiramdam? Tapos na. Lubusan ng tapos ang pamilya Garcia. Hoy, Santos, ano ba talaga ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Ang pamilya Garcia lang ang umaani ng bunga ng kanilang gawa. Paulo Santos, papatayin kita. Papatayin kita. Hoy, Santos, maghintay ka lang. Palabasin sila. Sofia, tara na. Ginoo. Bie. Patawad. Ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Ginoo. Ano ba talaga ito? Bie. Bie. Hindi ka mapapahamak. Ginoo. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na. Inumin mo ang gamot. Pagkatapos mong inumin yan, maalala mo na ako. Nitong mga nakaraang araw, bigla akong nagkaroon ng maraming alaala. Bawat isa ay may kinalaman kay Ginoo.
Kaya pala, 5 taon na ang nakalipas. Talaga bang? Kami ni... Binibining Reyes. Oras na po para mag-almusal. Wow! Ang bango. Nitong mga nakaraang araw, binibigyan ni Sir Santos ng pansin ang iyong pagkain, kaya siya mismo ang nagluto ng fish soup para sa'yo. Ito ay personal na niluto ni Ginoo. Para sa hapunan ngayong gabi. Nais ka pong imbitahan. Ni Ginoo na. Sumama. Hindi yata maganda kung pupunta ako. Ito ang utos ni Sir Santos. Sir Lee, sana marami pa tayong maging proyekto sa hinaharap. Haha. Matagal ko nang naririnig na napakaganda ng fiancé ni Sir Santos. Gusto ko siyang makita. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat na ako ang fiancé ni Paolo Santos. Dumating na sila. Dumating na si Sir Santos. Si Sir Santos at ang kanyang asawa, bagay na bagay talaga sila. B. Reyes, ikaw na naman. Ang suot niya sa lig ay ang pamana ng pamilya Santos. Ang amethyst necklace. Ang heirloom na hindi niya, man lang ako pinahawak. Nakasuot ngayon, sa masamang babaeng iyan. Sir Santos, itinagagalak kong makilala ka. Sino po sila? Siguradong siya ang asawa ni Sir Santos. Napakaganda niya. Hindi ako. Ako ang fiancé ni Sir Santos. Anong nangyayari? Sino siya? Ma'am, Siya ang kabit. Siya ang ikatlong partido. kakagaling ko lang. Kaya mabagal pa ang reaksyon ko. May tao ba dyan? Palabasin niyo ang baliw na babaeng yan. Bitawan niyo ako. Ako ang asawa ni Sir Santos. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos na. Ayos na. Ito na naman ang mga alaala. Kilala ko na ba? Siya noon pa. Ginoo, nagkakilala na ba? Talaga tayo dati. Naalala mo na ang lahat. Manalig ka sa akin. Sasamahan kitang hanapin ang lahat ng alaala mo. Namiss mo ba ako sa mga nakaraang taon? Naalala mo na ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang lason ng pusa ay magiging sanhi ng kamatayan sa init. Kailangan mong dilaan ang sugat para mawala ang lason. Kaya pala alam niya na kaya kong tanggalin ang lason ng pusa. Bie, gumising ka. Bie. Hindi ka mapapahamak. Huwag. May problema ka rin ba? Simula ngayon, poprotektahan kita. Ikaw na ang pusa ko. Huwag. Naalala ko na ang lahat. Kaya pala, ako pala ang alaga ni Paulo, isang munting pusa.
Miss Reyes, tulog na po si Sir Paulo. May kailangan po ako kay Paulo. Kung basta-basta po kayong papasok, magagalit po si Sir Paulo. Pero kailangan ko talaga. Anong nangyayari? Paulo, naalala ko na ang lahat. Kasalanan ko. Dahil pinaghanap kita ng matagal. Simula ngayon, hindi na kita iiwan pa. Paulo, sa mga nakaraang taon, may nagkagusto ka bang iba? Wala. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nag-iisa. Paulo, sa mga nakaraang taon, siguradong na-miss mo ako, di ba? Pwede ka bang manatili ngayong gabi at samahan ako? Tawagin mo akong Master. Bobong pusa. Ayoko. Pa. Oh. Lo.